Ayun po. Nagbabalik ang Tunay na Tao TV. Elmer Toledo, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Andito na po tayo sa ating segment na Lihim na Liham. Kung meron kang sikreto na gusto mo nang ikwento ang kaso, nahihiya ka pa, abay, i-PM mo lang ako. Ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. At kung inyo pong napanood ang ating huling liham, which is ang ating sender ay si Teacher Janet, kaya po pinamagatan natin na Teacher, ito po yung karugtong na kwento. Kung hindi nyo po siya napanood last week, nasa YouTube channel po siya, Tunay na Tao TV, YouTube channel, and then Facebook, Tunay na Tao TV. Ito po ang karugtong na kwento. Dear Papa L, magandang araw sa inyo at sa mga taga-subaybay mo. Hihingi ako ng paumanhin sa pagkakabitin nyo sa huling liham. Medyo bumalik yung pain of losing Ethan and the joys when he is still with me. Okay naman ako, Papa L. Siguro, na-miss ko lang siya when I wrote the story. Ang panimula ng bagong buhay ko after Ethan is mahirap. Sobrang hirap. Pero time make us accept the changes. At the same time, tinuruan tayo ng panahon na bumangon ulit. When life gets dark, may dadating talaga sa buhay natin na magpapaliwanag ulit sa mundo natin. Ito nga po ang maiksing summary ng Lihim na Liham last week. Siya po, si Teacher Janet, ay nagkaroon ng karelasyon for how many years? Akala niya iyon na. Akala niya siya na. Ang pangalan ay si Ethan. But sa hindi inaasahang pangyayari, si Ethan ay nagpaalam dahil sa isang aksidente. Iyon ay panahon na magpo-propose na sana siya or may isusurpresa si Teacher Janet, but yun ang bumungad sa kanila. Doon natapos yung kanilang relasyon sa isang hindi inaasahang aksidente. At sa kabilang banda, tinapos ni Teacher Janet ang kwento na may bago siyang nakilala na ang pangalan ay Russell. Si Russell dumating sa buhay ko. Dumating sa buhay ni Teacher Janet. Bagong pag-asa at ligaya. From hi and hello, tuwing hinahatid niya si Kendra, yung tinuturuan ko, estudyante ko. Umabot na sa nagpapadala ng snack or lunch. Minsan, milk tea or coffee. Ang puso ko ay parang bumalik sa pagkabata. Yung saya na binigay niya ay naging kapansin-pansin. Na napansin din ng mga co-teachers ko at magulang na may kakaibang glow na daw ako. Kinapa ko ang sarili ko. Oo nga. Happier na ako. And I'm looking forward to each day na makita ko siya, si Russell. And to be pretty again. Pag humaharap ako or pagharap ko sa salamin, nakikita ko ang kwintas at singsing na ibinigay sa akin ni Ethan, which is yung ex ko. Hinahawakan ko ito ng mahigpit habang iniisip if I am cheating on him. Pero na-realize ko na magiging unfair ako sa sarili ko holding on to the past. Kinuha ko ang jewelry box ko. Hinubad ko ang kwintas. At pinalaya ko na ang sarili ko at ang memorya ni Ethan. Kinalunisan, maaga akong pumasok at nag-prepare ng classroom. Kasi ang mga kids with special needs ay may certain way sila
gusto sa mga seats nila. And to make sure na lahat ay prepared na, nagulat ako, may sumigaw sa pinto. Pretty teacher! Natawa ako habang sinasabi na ang aga mo, Kendra, ang anak ni Russell. Nakita ko, kasunod niya rin ang kanyang tatay. At parang nahihiya ako na napaaga sila. Sabi nila, sorry teacher, baka tupakin si Kendra pag di ko pa hinatid. Birthday niya today. And magpapadala ako ng food sa recess nila. Niyakap ko si Kendra at ginrit ko siya ng happy birthday. Dumating ang food at si Daddy Russell. Happy lahat ng kids. Siyempre, dagdag ko lang to. Siyempre, happy din siya. And pati kabilang classroom ay binigyan niya ng food. Nung paalis na si Russell, nagpasalamat siya for giving Kendra some time to celebrate. Sabi ko, thank you for sharing the experience with all her classmates. Biglang nagtanong siya, nawawala yata ang kwintas mo. Medyo nagulat ako na napansin niya. Sabi ko, no, it's time for the necklace to retire. Ngumiti lang siya and left. Pagdating ko sa bahay, may chat si Russell sa akin. Naisip ko, siguro bored ito. Pero from a simple hi, nagkwentuhan na kami about life. Nalaman niya na single ako and he asked about sa story ng kwintas and sing-sing. Sabi niya, sabi na nga ba, engagement ring yon. I told him about the engagement and how it ended. It was a sad story, pero humirit siya. Ang swerte niya patungkol kay Ethan na nagka-chance siya na alagaan ka at mahalin mo. Ang swerte din niya na pinangarap mo na bumuo ng buhay with him. Pero maswerte din ako kasi single ka pa. Di ako nakasagot agad sa hirit niya. And he asked me if pwede siyang tumawag. Of course, I said yes. Inabot kami ng hating gabi pagkukwentuhan. I asked him why he feels lucky. Inamin naman niya na he likes me a lot and very attracted siya sa akin. He likes how Kendra likes me and the way I love Kendra. Madami kami na-discover na gusto namin in common, like music and places. And na-open niya na may ticket siya ng Urban Dub. Nagbiro ako, niyayaya mo ba ako na manood ng concert with you? Sabi niya, well, if you will let me treat you, isasama kita. Natawa ako and said, sige na nga. Parang napilitan pa no? Nakakaawa ka naman kapag nagsulo ka. Baka malungkot ka. Nagtawanan kami and set the date and time kung kailan ito mangyayari. Natulog ako ng nakangiti ng gabing iyon. Puyat man ay puno naman ng saya ang puso ko. Mga 30 minutes pa ata ako gising, savoring the moment. Kinaumagahan, ang aga niya nag-good morning sabay sabing, umuo ka na ha, may date tayo. Wala nang bawian. Sabi ko naman ay nasa kalendaryo na. Nag-reply siya na, see ya in school, pretty teacher. Kinilig ako, promise. Kilig na kilig ako. And yes, nakita nga kami paghahatid niya kay Kendra. Dinalhan niya ako ng breakfast and coffee. Ang sweet niya, sobra. Pero need naming maging discreet. Bilang teacher, akong anak niya
bilang teacher ng anak niya, di magiging maganda sa paningin ng admin kapag nalaman na nagliligawan kami. Yung ligawan namin ay hindi tradisyonal. Ibang-iba compared sa ligawan namin ni Ethan. Minsan lang kami lumabas. Hindi ko muna siya pinapakilala sa bahay, sa parents. Gusto ko muna i-enjoy ang moment namin before we get serious. Dumating ang araw ng concert. Sinundo ako ni Russell. Excited kami pareho. At nagpapatugtog ng kanta ng urban dub sa kotse. Pagdating namin sa venue, inassist kami ng staff papunta sa seats namin. Nagulat ako. VIP ang pwesto namin. Sobrang saya ko. Nasa harap na harap kami. Nag-umpisa nga ang concert. Talagang in-enjoy namin ito. Sayaw, talon, at sing-along ang ginawa namin. Tapos, kinanta yung A New Tattoo. Dito humarap siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Sinabayang kumanta ang banda sa mga lyrics na ito. If familiar kayo sa urban dub at sa kantang A New Tattoo, kasi ako hindi, sabay-sabay natin basahin. Caught a glimpse of you. I tremble every time you walk by. Hopelessly trying to find a way to be near you, to get near you. In my mind, plays thoughts of you all the time. I'll find the right line. Parang huminto mundo ko ng sandaling iyon. Grabe ang titig niya sa akin. At dahan-dahan, akong hinalikan sa mga labi matapos niyang kumanta. Nagpaubaya naman ako. Mabilis na kiss lang yun. Huwag masyado mag-imagine. Nasa concert pa lang sila. Mabilis na kiss lang yun. Pero, iba ang kaba sa dibdib ko at parang gusto kong lumutang sa saya. This is it. This is really, really it. Road to forever na ba ito? Buong oras naming sa event ay pinaramdam niya sa akin ang kalambingan at pagmamahal niya. Yakap, holding hands, isinayaw din niya ako at dinampian ng mga halik. May beer din doon. And syempre, uminom kami. Lalong lumakas ang loob naming dalawa. At halos di na kami maghiwalay. Para kaming dalawang kaluluwang uhaw sa pagmamahal. Na ang bawat isa lang ang makakapatid ng uhaw. Ilang beses pa lang kami nagkasama lumabas. Alam ko, iniisip nyo, napakabilis ng mga pangyayari. Pero 'di ba kay Ethan, I waited for years. And ang daming promises. Pero lahat na lang nawala lang sa isang iglap. So ngayon, naniniwala ako na dapat i-enjoy natin lahat ng moments na kasama ang minamahal. Which is true. Ibigay ang lahat-lahat para sa taong pinakamamahal. Oo. Kung tatanungin nyo, mahal ko na si Daddy Russell, ang tatay ng estudyante kong si Kendra. At alam ko din na nagiging marupok at mapangahas kami ng gabing iyon sa kondo. Sa kondo ng kapatid niya sa Maynila kami dumiretso. Wala ang kapatid niya doon. Kaya pwede kami makituloy. Lasing na din kasi siya at delikadong bumiyahe papuntang Bataan. Makes sense. Nag-shower kami. Pero wala naman kaming dalang pamalit na damit.
Nagpaalam na lang kami sa kapatid niya na manghihiram ng damit from his closet. At pumayag naman. 1 bedroom flat yung unit. Sabi niya, sa couch na lang siya matutulog. Nilingon ko ang couch. Ang liit. Sabi ko, tabi na lang tayo. Walang mali siya. Natawa siya at nahiga na kami. Nagkakailangan pa kami nung una. Ang pwesto ko ay patagilid. Nakatalikod ako kay Russell. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Ano ba ang inaantay ko or iniisip kong gagawin niya? Habang nag-overthink ako, ay wini-wish na sana yakapin niya ako. Hanggang sa kape muna tayo. Sana nai-enjoy nyo yung ating welcome sa'yo, Burns Art Using Foot. Ayan, isa rin sa kaibigan natin PWD. Hindi ko pa siya nakikilala ng gusto, hindi ko pa siya nakakausap. But sana, sooner or later, maging makasama natin siya sa Getting to Know You. Ayan. So, balik tayo. Nag-overthink ako. Wini-wish na sana yakapin niya ako. Eto na nga. Maya pa, nakarinig ako ng paghihilik. Tulog na pala siya. Pilinggera ko naman masyado. Di ko na namalayan na nakatulog na din pala ako. Pero, naalimpungatan ako na nakahiga na ako sa braso niya at nakayakap na siya sa akin. Imagine niyo, naka-spoon position kami. At ang isang kamay niya ay dahan-dahang hinihimas at pisil ang isang susuko. Umalerto na ang isip ko. Pero di ako makagalaw at makatanggi sa napakasarap na sensasyong nadarama ko. Hindi nagtagal ay ipinasok na niya sa damit ang kamay niya para mas lalong makapa niya ang mga dibdib ko. Ramdam ko na din na tinitigasan na siya. Hinahalikan niya na din ako sa leeg, pababa sa batok at balikat ko. Kinabig niya ang katawan ko palapit sa kanya. Di naman ako tumanggi. Patuloy ang paggala ng kamay niya sa loob ng t-shirt na suot ko. Napakiwari ay nahagod na niya lahat ng balat sa katawan ko. Bumaba ang paghagod niya. Hanggang maabot niya ang pinto ng langit. Hinimas-himas din niya ang matambok kong kepyas. At banayad na pinaghiwalay ang mga labi nito gamit ang isa niyang daliri. Basa na ako sa puntong ito. Napaungol na din ako. Maya-maya pa, umibabaw na si Russell. Hinubad na niya kasuotan namin. Hinalikan niya ako sa labi. Dahan-dahan. Hanggang sa mag-alab na ang paghahalikan namin, bumaba sa leeg ang paghalik niya. Habang kinikis-kis niya ang matigas niyang ari sa basa kong puday. Bumaba pa mga labi niya at pinagpala ng halik at sipsip ang aking dibdib na uhaw sa atensyon. Naninigas ang aking mga utong sa bawat pagdila at paglamas niya. Hinalikan niya ang kabuuan ng katawan ko at pinadapa niya ako sa kama. Ito yung paborito kong position. Ginawaran din niya ng halik ang likod ko habang hinihimas niya ang aking puwet. Pinadaos-dos niya ang kamay papuntang puday ko. Dito, bahagyanan niyang ipinasok ang daliri niya na nagbigay sa akin ng karagdagang init. Sabi niya, iangat mo
ang puwitan mo, parang doggy. Pero nakababa ang dibdib ko at mukha sa kama. Pinabukha niya ang mga hita ko at inilapit sa mukha niya ang puday ko. Magkahalong sipsip, dila at daliri ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Napalakas ang ungol ko. Ibinaliktad niya ulit ako at muling isinalakay ng dila niya ang aking keps. Bahagyang ipinapasok sa butas ang dila habang nilalaro ng daliri ang mga tinggil ko. Papa L, next time please lang wag niyo nang banggitin yung pangalan ko kapag nasa kalakit. Sorry. Papa L, napalakas ang ungol ko nang nakatapos ako. Sa unang pagkakataon ay nakaranas ako ng ganung kasarap at glorya. Di na siya nakatiis. Ipinasok na niya ang galit niyang ari at nakailang posisyon din kami bago sabay kaming nakatapos. Di na niya hinugot ang ari niya sa naglalawa kong puday. Hanggang sa nakatulog kaming nakaspoon position habang nasa loob pa rin ang ari niya. Ilang ulit pa namin pinagsaluhan ang init na kami lang ang may gawa. Pinaraos ang mga sarili sa uhaw na laman lang ang sagot. Pinalaya ko na din ng tuluyan ang aking nakaraan at lubos na tinanggap ang kasalukuyan. Di ko na malaman kung nakailan kami. Pero ang alam ko lang, nananakit na ang singit at puday ko. Tanda na nagamit ito ng husto. Aminado naman ako na di hamak. Mas malaki ang kargada ni Russell kaysa kay Ethan. At siya naman ay ligayang-ligaya at ang sikip-sikip ko daw. Natawa ako sa isiping yon. Iisang beses lang naman kami ni Ethan dati. Itong si Russell ay mas nakarami pa nga sa iisang gabi na magkasama kami. Pauwi na kami. Sabi ni Russell ay marahil kami na. Ngumiti ako at tinanong siya, gusto mo ba? Sabi niya, wag ko daw siyang tinatanong ng ganyan at baka bigla kaming mapaliko kung saan. Nag-breakfast kaming dalawa at umuwi na. 2 taon din kaming ganyan. Out of town, pasyal, check-in. Pero walang formal na pakilanlan sa mga magulang. Minsan naiisip ko na bakit di namin nakakasama si Kendra. Sabi na lang niya na gusto niya akong masolo at mahirap ang mood ng bata kapag napapagod. Which is true. Makes sense. Monday, ipinatawag ako ng principal sa office niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako. Una, kung naisip ay performance ko. Pero di ko alam bakit sumagi sa isip ko si Russell. Pagpasok ko naman sa office ay may isang magulang na naghihintay. Pinaupo ako ng principal at ipinakilala sa taong nasa office. Sino sa tingin nyo? Opo, tama. Yun din yung hinala ko. Yun din kaagad yung naisip ko. Mami, nanay ni Kendra, ang aking estudyante. Mahinahon niya ako kinausap. Sabi niya, ay alam niya ang nangyayari sa amin ni Russell, which is tatay ni Kendra. They still live in the same house, same room, same bed. Galit ang mukha ng principal namin. And ako naman ay parang gusto na akong lamunin ng lupa. Nakayuko na lang ako all the while. Final words ni Madam ay gusto niya akong matanggal sa pagiging teacher at tanggalan ng lisensya. Gusto niya akong makulong.
Pinakiusapan ko siya. Nalalayo na lang ako at magre-resign. Promise ko sa kanya na di na ako lalapit sa kanila. Sinabi ko din naman na di naman talaga sinabi ni Russell na magkasama pa sila ng nanay ni Kendra or may asawa siya. We never talk about her. Humingi ako ng tawad at sinabihan ako ng principal to pack my things and leave. Si Madam daw ang magde-decide kung magdidemanda pa. Gulong-gulo ako, Papa El. Overthinking na malala ang nangyari. Palabas na ako ng school nang nakasalubong ko si Russell. Di ko siya matignan. And siya naman ay nagmamadaling pumunta sa principal's office. Nagsorry siya sa akin at dumiretso na. Hindi ko masabi sa magulang ko ang nangyari. Ilang araw ako nagkulong sa kwarto at nagpatay ng phone. Iyak lang ako ng iyak. Iniisip ko na tapos na ang karir ko at puro kahihiyan ang aabutin ko. After a week ng paglulunoy sa kalungkutan, malaki ang binagsak ng katawan ko. Kinausap ako ng mga magulang ko. At na medyo mahimasmasan ay iginalang ng magulang ko ang di ko pagtatapat ng kwento. Kumain ako, naligo. Binuksan ko ang phone ko at nagdagsaan ng madaming messages. Madami from Russell. At may 3 galing sa principal namin. Binuksan ko ang mga mensahe ng principal. Di na daw magsasampa ng kaso si Madam. Pero unethical ang ginawa ko. So wala na akong trabaho. Pero hindi ako i-report kahit saan. Guminhawa ng bahagya ang pakiramdam ko knowing na clean slate pa din ako. Binasa ko na din ang message ni Russell. Nagmamakaawa na mag-usap kami at magpapaliwanag siya in person. Di ako nag-reply. Sa isang message, sinabi niya na di lang niya maiwan ng asawa niya dahil mentally unstable ang asawa niya. She was there sa bahay pero lagi tulala and most of the time ay parang wala ka din kasama. Minsan lang nasa matinong pag-iisip, may asawa sa papel pero nasa ibang mundo ang pag-iisip. Lumabas lang yung ganong sakit ng asawa nang nagkaanak na sila. But after kong basahin yung mga message ni Russell, I blocked him. Di na ako nag-reply. Alam kong kakalat sa lugar namin ng chismis na naging kabit ako. Umalis na ako ng Bataan. Pinili kong manirahan sa Alfonso, Cavite. Property ng ina ko ang nandun. Papahinga muna ako. Total ay may ipon pa naman ako at may matatanggap pa akong severance pay from the school. Sa makatuwid, ang teacher Janet nyo ay muli na namang nasawi. Di ko alam if pinaglalaruan ba ako ng maligno or ng universe at ganito ang nangyayari sa love life ko. Alam kong di naman pwedeng ganito na lang ang habang buhay na magtatago ako sa mundo. Sorry, chinek ko kung gaano pang kahaba. So, binlock niya si Russell. Sa malamang ay alam na nila. Wait, teka, nawala ako eh. Minsan dinadalaw ako ng magulang ko sa Alfonso. Sa malamang ay alam na nila ang kwento ko. Pero syempre, hindi na nila inuungkat yung mga kwento. Ngayon ay naka-move on na ako sa mga pangyayaring yan. Umaasa na makakahanap pa din ng tunay na pag-ibig. Pero bago yan, kailangan kong ma-establish ulit ang sarili ko. Yes.
Babangon na ulit ang teacher nyong uhaw sa pag-ibig. After 6 months ng pagtatago, nakatanggap ako ng tawag. Yung isang ka-close kong SPED teacher sa dating school na pinagtatrabahuhan ko, na curious ako at sinagot ko. Nagkamustahan kami at miss namin ng isa't isa. Ibinalita niya na may job opening sa SG for SPED teachers. Niyaya niya akong mag-apply. Bagong buhay, bagong simula, adventure. Sa pagpunta namin sa agency, may isang lalaki, malaki ba, nagmamadali na bumangga sa amin ni Minnie. Natumba kami at nagsabugan ang mga dala naming papeles. Di magkanda tuto sa paghingi ng sorry yung lalaking nakabangga sa amin. At naitayo niya kami ni Minnie sa isang hilahan lang. Imbis na magalit kami, ay natawa kami sa ganong ka-awkward na sitwasyon. Nagmamadali daw siya kasi may interview pa daw siya. Pagdating sa loob, dun din siya sa grupo ng nag-a-apply papuntang SG, nakapila. Oh my God. Pogi pala siya at maskulado. SPED teacher din. Siya na ba ang next mistake ko? Siya na ba ang bagong sugo ng maligno para linlangin ang puso kong uhaw sa pagmamahal? Malalaman sa kasunod kong liham. Gumagalang sa muli, Teacher Janet. Siya ay Teacher Janet pa rin. Teacher pa rin siya. Maraming salamat sa pakikinig. Alam ko medyo may kahabaan, but yun nga, I like it. I like it. It's like, you know, how you start with this new person na ka-love life niya, and then how she end up, and then how she started again. Parang ang sakit lang kung pakikinggan mo sa summary natin, ano. Cycle. Alam mo yun, yung love cycle niya. Sabi niya nga, maligno. Pasensya na, naituloy-tuloy ko na yung pagtatapos ng liham sa aking kuro-kuro or sa aking opinion. But yeah, maraming salamat sa pakikinig. Kung meron man kayong opinion or masasabi about sa nangyari sa kanya, please feel free to type it in. Malas lang, sabi ni Tattooed Me. Sabi ni Labs, hi nako. Hindi, para daw manood ka ulit. Welcome back pala sa'yo. Ayan, Pia Moran and Love. Sana napapangiti ko kayo ngayong araw na to. Ayun po. Ako yun sa, hindi malas yun eh. Hindi malas. Sobrang malas. Yung una kasi, eto yung una niya experience na talagang pinakilala niya pa sa magulang niya, which is Ethan, kababata niya, matagal silang naging magjowa, matagal silang nagligawan sila, literal, hanggang sa naging magjowa, naging magkasintahan. Iyon, masasabi kong malas. Kasi, nandun na sila eh. Pero iba rin talaga yung oras no? Nandun na sila. Ang kaso, minalas, na aksidente si Ethan, namatay. Kaya eto, hindi ko na masabing tanga si Teacher Janet kasi dumating sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, yung Russell, which is tatay ng estudyante niya. Ang kaso, eto yung kaso. Husgahan nyo nga si Russell, please. Kasi sabi ni Tattooed Me, biktima ng pagkakataon. Sa una, biktima siya ng pagkakataon. Pero dun sa Russell, I don't think biktima siya ng pagkakataon. Eko, nagmahal lang siya, kaya hindi niya, pero napaus talaga. Mali pala yung cold coffee doon. Nagmahal lang siya, kaya hindi niya naisip kung may asawa yung no. Kaya ka ba
Dahil ba nagmahal ka? Anyone, lalaki na pwede nyo i-justify. Or anyone na kayang i-justify yung ginawa ni Russell. Eto bibigyan ko kayo sa mga hindi umabot, but kung gusto nyo mapanood yung buong live or yung buong kwento, lihim, go to my YouTube channel, Tunay na Tao TV, or Facebook page, Tunay na Tao TV. But yung scenario is, Teacher Janet, teacher ng anak mo, ni Russell. Ngayon, itong si Russell, nagkagustuhan sila ni Teacher Janet. Pero may kinakasama ka pa pala na asawa. Kumbaga, isang kwarto, isang bahay, hindi kayo hiwalay, hindi kayo legal na hiwalay. May sinasabi nga na ayaw mo na doon sa babae, kesyo, ganto ganyan. But still, para sa akin, ayan, Donna May, welcome sa'yo. Na may kinakasama kasi kung ako, ba't ko ba ipapasok yung sarili ko? Hindi ko kaya. I don't know. Kasi kahit dito ako sa live pa lang, papakilala na ako sa inyo na I'm taken, na may asawa ako. So yun sa kanya, may anak ka. Kasi naman hindi mo rin masisi si Russell kasi hindi naman nagtanong si Teacher Janet. Di ba? So parang hindi ko masasabing sinamantala ni Russell yung pagkakataon na yon. But parang ganun na rin Yung alam mo yon, meron kasi sa isang relasyon na the less you ask. Yung alam mo yon, yung mas konti yung nalalaman mo, mas magiging maayos which is hindi doon sa nangyari sa kanila Para sa akin, foul si Russell doon. Foul yung ginawa niya na yon. Kahit anong sorry yung gawin niya. Ako, hindi ko masisisi si Teacher Janet kung hindi siya nagtanong. Kasi, it's the second time lang naman talaga na naging jowa niya. So, bibigay ko sa kanya yun na hindi niya inaasahan na may mga ganun palang pangyayari. Pagdating sa pagmamahalan, alam mo yon, hindi niya iniisip na may mga lalaki pala na kahit may kinakasama pa, kahit may asawa pa legal, ay kaya nang magsabi na or kaya nang hindi aminin. Para sa akin, ang loko pa rin siya hindi niya inamin Kumbaga, obligasyon mo yun Kung talagang minahal mo na si Teacher Janet, parang parang para sa akin sex lang Di po ba? Tama si Miss Pia. Ayan. Tama. Yes, foul si Russell. Para sa akin kasi, sorry kung nararanasan nyo to, kung nandito man kayo sa gantong sitwasyon ni Russell, hindi ko kayo gustong husgahan, pero kung gusto nyong magdahilan or mga tuwiran, paano magiging tama yung ginawa ni Russell. Ayan. So si Russell, may anak, may asawa, legal. Pero may mga dahilan siya na hindi na sila okay nung asawa niya, kesyo. So ang ginawa niya, dahil nakita niya nagustuhan siya ng teacher nung anak niya, naging sila. Hindi niya sinabi na may asawa pa siya. Although hindi nagtanong yung babae, hindi nagtanong si Teacher Janet, but for me, Russell, it's your obligation to let Janet know na may kinakasama ka pa na hindi pa kayo legal na hiwalay. Bago sana may nangyari at kung ano-ano pa. Bago mo hindi pinahulog yung loob ni Teacher Janet sa'yo. Ito yung isa sa akin Sa natutunan ko dito, sorry. But hindi dahil teacher magaling sa lahat ng mga pwedeng pagdaanan sa buhay. Di ba? Kasi this is a different thing. Ito yung hindi mo mapag-aaralan sa eskwelahan. Di ba? Kasi nga, sabi ko nung minsan, sa eskwelahan mo matututunan, susubukin ka sa eskwelahan, and then, paglabas mo doon, saka mo magagamit yung pinag-aralan mo sa labas na eskwelahan. Pero this time, is the other way around. Sinubok siya
nung hamon sa buhay muna bago siya may natutunan. Di ba? So yun, para sa akin kayo guys, anong masasabi nyo? Anong mapapaya nyo sa mga tulad ni Teacher Russell? Isa na yon. Teacher Janet pala. Isa na yon na magtanong kayo. Ako kasi noon sinasabi ko talaga na kami kasi ng asawa ko, hindi kami nagligawan. Ang kaibahan lang namin, babalik ako doon sa kanina kung saan tayo nagsimula. Nakalimutan ko lang kung anong topic, but ako kasi sa akin, relasyon is parang timbangan. Pero hindi yung digital yan Yan. Alam niyo kung bakit? Parang timbangan ang isang samahan, ang isang relasyon, ang isang samahan ng mag-asawa. Pero wag yung digital. Tinapon na namin kahapon yung digital namin timbangan. Kasi, alam niyo naman yun, di ba? Yung timbangan na ginagamit sa sa mga clinic, sa husgado. Yung dalawang sides kailangan yung i-balance. Ayun. Yun ang para sa akin, ang relasyon parang isang timbangan na magpapantayan, kailangan laging pantayan. Pero para magpantayan, kailangan palagi nyo ina-adjust yan. Left and right. Hindi pwedeng palaging si Mrs. lang, hindi pwedeng palaging si Mr. lang. Supposed to be both of them. Kung hindi mo kaya yon, then you need a professional na mag-seminar kayo. Kung hindi pa rin kaya na seminar, if you still love each other. Di ba? Pero kung hindi na, at gusto mo magrelasyon, tapusin mo muna. Gawin mo muna legal yung pagiging binata mo. Para kahit papaano, wala kang masasaktan. Walang magiging susunod na Teacher Janet. But syempre, abangan pa rin natin ang susunod na kwento ni Teacher Janet sa susunod na lihim na liham. Kung meron kang kwento na gusto mo na ikwento pero nahihiya ka pa, PM mo lang ako. Ayan, kung ako yung pagtitiwalaan mo, message mo lang ako. Ako magkukwento ng iyong sikreto dito sa Lihim na Liham. At dyan po natatapos ang ating Lihim na Liham